Kailangan ko ba ng sarili kong products para makapagbenta ako sa Amazon? Or pwede bang reseller lang ako? Yun ang sasagutin natin sa video na ito. So wag ka nga alis ha, panoorin mo hanggang sa huli to, marami ka matututunan. Hi! Si Coach Jonel po ito at sa video na ito, pag-uusapan natin yung private label versus reselling. Pag sinabi kong reselling, pinagsama ko na dyan yung wholesale at online arbitrage. Unahin na lang muna natin yung pinagkapareho ng private label versus reselling kasi yun yung mas konti. So, ang pinagkapareho lang naman nila pwede kang magbenta sa Amazon, pwede kang mag-FBA, pwede kang kumita, pwede kang yumaman. So, yun doon na nagtatapos yun, okay? Pero, ang mas mahalagang pag-usapan natin ay yung mga pinagkaiba nila. Ang unang major difference ng private label versus reselling, kunyari nakita mo na sa Amazon mabenta yung mga remote control na kagaya nito. So, by the way, remote control ng ilaw ko to, okay? So, pag nakita mo na yung remote control ng mga ilaw, mabenta sa Amazon, ang gagawin mo, hahanap ka ng factory na gagawa ng ganito para sa'yo. Tapos, yun yung ibebenta mo under your own brand. So, gagawa ka ng bagong listing. Ngayon, sa reselling, hindi mo na gagawin yun. So, ang gagawin mo, kunyari, pag nakita mo na mabenta itong particular na brand na to, itong particular na model na to, hahanapin mo kung saan mo pwedeng bilhin tong product na to para ibenta mo sa Amazon. So, ito na mismo yung ibebenta mo. Hindi ka na magpapagawa ng sarili mong ganito. Okay? Ang next na pinagkaiba ng private label versus reselling ay yung kung saan ka kukuha ng products mo. So, sa private label, ang usual na source ay China. Kasi, syempre, dun murang magpagawa, tapos dun meron silang enough na technology para gawin yung halos kahit anong product na may isip mo. So, kunyari, itong remote control na to, so kung gusto mo magpagawa ng ganito, malamang yung pinakamurang place para pag-orderan mo at pagpagawan mo ng ganito ay isang factory sa China. At usually, sa Alibaba ka hahanap ng supplier kasi yun yung pinakamalaking database ng mga supplier at factory sa China. Sa reselling naman, yung pagkukuha mo ng products, karamihan nun within the US na. Kung hindi man US, mga lugar kagaya ng Canada, basta yung mga countries kung saan may mga kilala at magagandang brands. Kasi nga, existing na yung product na yan hindi ka naman na magpapagawa. Kundi ang gagawin mo, hahanap ka ng mga brands na mabenta sa Amazon. Parang ganon, di ba? So, syempre, yun na lang hahanapin mo. Hahanap ka ng brands, sa sila yung pakikiusapan mo na pwede ko bang ibenta yung mga products mo sa Amazon. Ang ikatlo, na pinakamalaking pagkakaiba ng dalawang strategies na ito, ay sa private label, usually, kailangan mo talagang gumastos. Kailangan mo talagang mag-effort para makilala itong product na to, para ma-market at ma-advertise itong product na to. Kasi sa private label, syempre, since bagong product yan, kailangan mo talagang gastosan para makilala siya. Kasi syempre, yung mga established na brands, kunyari ito mismo, kunyari nasa Amazon na, so established na yan, may hirapan ka na kalabanin siya. Kasi syempre, ang uunahin ng Amazon, ang bibigyan ng pabor ng Amazon, ay yung mga brands na kilala na niya, yung mga brands na alam niyang mabenta na. Kasi syempre may cut sila. Kada bumibenta ka kasi sa Amazon, so merong cut yung Amazon in form of fees. So syempre, uunahin niya kung saan siya kikita. Tapos ikaw, papasok ka with your new product, tas wala ka namang napatunayan. So syempre, marami kang gagastusin sa advertising para mailagay siya sa harapan ng mga customer na baka magustuhan siya, na baka bilhin siya. So maraming gastos yun. Malaki ang gastos sa advertising sa Amazon. Especially kung private label product na bagong-bago. Malaki yan. Tapos syempre, pwedeng mag-marketing ka pa sa labas ng Amazon. Kunyari, hanap ka ng mga YouTuber na ipapa-feature mo, ipapa-review mo. Tapos pwede ka ring magpa-social media campaign pa. So may kita mo na ang dami-daming gastos, ang dami-daming effort para lang sa pag-promote ng product mo pagdating sa private label. Sa reselling, pagdating sa online arbitrage, saka wholesale, hindi mo na kailangan gawin yon. Walang ganun kasi hahanap ka na ng product na alam mo nang mabenta na 'di ba? So wala ka nang kailangang i-advertise kasi alam mo nang mabenta yon. Ang kailangan mo na lang isipin ay kung ilan yung o-orderin mo. So syempre, maliban sa mga yan, meron pang isang napaka-major na pinagkaiba yung private label saka reselling business models. Pero bago tayo pumunta ron, request ko muna sana na pakilike naman tong video na to kung nagustuhan mo siya. Tapos kung may mga tanong ka or request ng content, ilagay mo sa comment sa baba nitong video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka naman para matuwa naman ako, di ba? So yon, pagdating sa private label, makokontrol mo yung karamihan ng aspeto ng business mo. Kasi, ikaw na yung bahalang mag-dictate ng presyo, di ba? Walang kahit sinong pwedeng magsabi na, okay, di mo na to pwedeng ibenta. Sa reselling kasi, lalo na sa online arbitrage, pwedeng dumating isang araw na marami ka na nabebenta, tapos yung supplier mo o yung brand na pinagkukuhanan biglang stop. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng bumili. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng magbenta. Kami na yung magbebenta dyan. Or meron na kaming ibang nakita na partner na gusto namin na sila yung magbenta ng product namin. So, ano mangyayari nun? So, wala ka na.
'di ba? So yun, ikaw, anong mas pipiliin mo? Magpa-private label ka or mag-wholesale or online arbitrage ka? Bago ka mamili, tingnan mo muna kung magkano yung budget na kailangan mo kasi iba-iba yung budget ng mga business na yan. At makikita mo kung magkano yung kailangan mong budget sa bawat business model na ito pag pinanood mo itong video na ito. So dito pa lang makikita nyo na hindi ganun kadaling magnegosyo sa Amazon. So marami kang kailangang isipin, marami kang kailangang gawin, marami kang kailangang i-consider na mga bagay. So syempre, huwag kang magpapadalos-dalos at ang mahalaga dyan ay pag-isipan mo talaga ng mabuti kung ano yung gusto mong gawin at kung paano ka magsasucceed sa Amazon business na binabalak mo. Kaya ako nandito. Kasi gusto ko na hindi ka basta-basta sumugod lang at maubos lahat ng pera mo. Gusto ko na mag-Amazon business ka, na equipped ka, hindi lang yung knowledge kung paano ka makakabenta o kung ano yung pinaka-profitable, kundi gusto ko ring matuto ka ng mga bagay na kailangan mong iwasan pagdating sa pagbebenta sa Amazon. Kasi actually, marami nagsisimula ng business na to, tapos in the end, either nawawalan sila ng account o tumitigil sila o nawawalan sila ng gana or nauubos yung pera nila kasi hindi nila masyadong na-consider ito. Tignan mo itong video na to. Dito, makikita mo yung mga iba't ibang reasons kung bakit sumusuko or tumitigil na magbenta yung mga Amazon sellers. Kasi karamihan yan, hindi nila nako-consider lahat ng mga bagay at basta na lang sila sumasabak sa Amazon business. So, gusto ko ikaw, pag nag-business ka sa Amazon, maging tuloy-tuloy yan at maging successful ka. Yun lang naman ang gusto natin dito. So, maraming salamat po. Ako po si Coach Jonel and see you next video. Bye!